And I think to myself, what a wonderful world. Kabayan, so kasama ko ngayon si Gerald dahil bilang paghahanda sa kanyang pagpunta sa Laguna at pagpasok sa college. Yun, Kailan bang flight natin? 30. So yun ay Huwebes. 8 days na lang. Wow. So si Gerald po ay dadalhin natin sa barbershop. Wait lang, huwag muna yung Laguna. Nai-excite si Jeffrey. Ay, si Jeffrey. Lagi ako napapa-Jeff. Oo. Nung magkakasama kayo ni Jeffrey. So, papagupitan muna natin si Gerald. So, ipapaklean cut na natin para preparation na rin yan. Once na mag-enroll siya, ano siya doon sa school. Dahil, ang course po ni Gerald ay BS Criminology, so magpupulis siya. So kailangan malinis yung buhok bilang preparation. So kanina galing na po kami sa kanila. Nakapagpaalam pa na ng maayos. Naggaling na rin tayo kay lola mo. Ano yung sabi mo kay lola mo kanina? Ingat lang po, saka sana po palaging healthy si lola. At saka hindi na mawabara sa akin sa pagpunta ko ng Laguna. Nagpapaalam din ako saan ako nag-ask si lola pa sa akin na saan ba ako punta. Nagtanong din siya. Saan sabi ko nga parang ako sa sabi ni lola na mag-ingat daw ako. Sabi ni lola niya baka hindi na daw pumabot. Oo. Kaya sabi natin kay lola mo kanina, palakas pa. Kaya pa yun. 5 years, no? 5 years, kasama na yung lahat ng training. No? Kaya ni ano yun. Kaya ni Gerald yan. Si Gerald naman po, iba talaga to nakikita ko strong to. Sana, hanggang pagpunta mo sa Laguna, very strong ka. At makakasanayan mo naman yan. Parang si Jeff lang yan Ito mo si Jeff. Pwede ngayon naka-1 taon na si Jeff. Oh. Siya ang makakasama mo. Bahala kayo doong magtulungan, tulungan kayo sa isa't isa. Yung bilin naman sa'yo ni Daddy Paul mo. Huwag mong kakalimutan yung importante yun. Makinig ka lang sa mga payo. Si Mami PB nandoon, mag-guide sa inyo yun. Mabait si Mami PB. Saka si Mami PB kasi magbibigay ng advice yun sa inyo based on experience. Saka syempre as lola, si lola niyo na yun doon. So minsan makakarinig kayo ng mga talagang very na salita. Hindi parang payo na kung saan hindi na pang bata. Parang straight to the point si lola payo. Okay, mamimit mo yun si lola. Si Mylene ba hindi mo kilala? Or hindi mo kilala si Mylene, pero parehas kayo ng tribe, di ba? Lumad. Si Jeffrey hindi mo rin kilala. Si Jeffrey kilala ko po siya. Nag-chat po kami. Kailan ka nag-chat? Yung dito ako sa baby house. Kasi alam niya na ikaw na yung ano sabi sa'yo ni Jeff? Basta daw. Basta. Nag-ask, excited si Jeff na magkita kami. Kasi kaya pupunta. Kasi na-excite yun kasi magkakaroon na siya ng kasama doon sa bahay. Sabi nga ni Jeff na yung Monday ba? Sabi na Monday daw tayo pupunta doon. Naghihintay si Jeff doon sa saan kayo? Monday? Sino ba nagsabi kasi na Monday tayo pupunta doon? Naghihintay na si Jeff. Excited na po si Jeffrey. Ayan makapunta doon si Gerald. So abangan nyo po dahil April 30 nandiyan na kami sa Laguna. At ang una namin gagawin ay i-process yung
enrollment ni Gerald. Tapos sasanayin ko na siya doon. Katulad po nung ginawa ko kay Jeffrey. Pero ang advantage lang kasi ngayon, malapit po yung school ni Gerald. Malapit lang, sobrang lapit lang. Kabilang street lang namin. Apakagandang school, malaking school. Tapos sanayan natin siya. Pwede siya mag-tricycle kung talagang tatama rin siyang maglakad. Pero kung ako ang anin mo, kayang-kaya mo lakarin. Kasi ano po yan eh, kung kayo napapanood nyo po yung vlog ni Tito Herns. So sila Maylin, minsan sinusundo niya dun sa school. Malayo pa po yung school nila Maylin kumpara dun sa school ni magiging school mo. Sobrang lapit. Sila Maylin at si Russell, minsan nilalakad na nila yun, lalo pag pauwi naglalakad sila. Mag-busy siya. Hindi, kaya na rin nila mag-tricycle. Basta bibigyan kita ng rules and regulation doon. Kasi syempre, kailangan malaman mo rin yung mga bawal at hindi bawal na gawin doon sa habang nasa Laguna ka. I-explain ko yun kasi lahat naman meron. Lalo na yung paggamit ng gadget during, alam mo yun, gabi na magpapahinga ka, dapat pahinga lang. Wala kayo ibang gagawin doon kung hindi mag-aral, mag-focus. Pero feel ko makakaramdam pa rin talaga ng lungkot. Normal yun. Kasi syempre ibang iba yun sa magiging buhay mo, sa naging buhay mo dito. Talagang malaking pagbabago yun para sa'yo. Kaya mo yun, makakapag-adjust ka din. Huwag ka lang susuko. Buti nga ngayon may gadget na. May cellphone ka naman, di ba? May cellphone si mama mo. Wala pa. Sino ang contact mo dun sa inyo? Yung kapitbahay. Mga kapitbahay mo. Nanghihiram lang yung mga mama ko. Doon ka nagme-message. Message. Para kung sakali na pagka... Pero sabi naman yung daddy, bibilin daw si mama. Ayun pala, bibili ng cellphone para nakakausap ka. Ayun pala eh. Very nice. So at least diba makakausap mo sila. Importante yun na kahit paminsan-minsan. Ang nangyari kasi kay Jeffrey, everyday tinatawagan. So ang suggest ko sa'yo, huwag mo sanayin na araw-araw ay tatawagan mo ang mama mo. Hindi ko pinagbabawalan yun. Nasa sa'yo naman yun. Kasi everyday na makakausap mo sila, lalo mo sila mamimiss. Pwede every Saturday and Sunday na wala kang gagawin, diba? Pero ngayon kasi wala ka pa naman pasok, so enjoyin mo muna. Magbabakasyon ka muna sa Laguna. At ipa-familiarize kita doon sa lugar. Exciting po ito mga kababayan kasi isang pulis at isang teacher na nasa sa atin. Tapos si Maylin and si Russell pangarap mag-nurse. Si Sinea naman yung anak ni Tito Herns pangarap mag-HRM. Alam nyo, hindi lang po yung mga scholar ni Pugong Biyahero. Mayroon pa siyang mga scholar off-cam. So baka minsan mabablog din natin. Papakilala ko sa inyo mga taga sa amin dyan. At yung iba mga pamangkin din na siya din ang nagpapaaral. O diba, makikilala mo sila, makakasama mo rin sila doon sa bahay pagka hindi ka malulungkot doon. Sanayin lang ang sarili. Excited ka na sumakay ng airplane? Sanay. Ano po, ilang oras papunta ng Laguna to Davao? Bali from Davao to Manila nasa 1 hour and 45 minutes. So let's say 2 hours mula airplane. Magaling lang pala, no? Tapos mula Terminal 3 kasi tayo Cebu Pacific. Mula doon hanggang Laguna, pag walang traffic, mga 1 oras nasa bahay na tayo. Maaga flight natin, so by 9 o'clock nasa sa Manila na tayo kung hindi madidelay ang flight natin. Tapos mga by 11 ng morning or 10 or 11 morning, ganyan, nasa bahay na tayo naman.
So magpapahinga muna. Tutulogin ko muna kayo after lunch. Magpahinga muna kayo ni Mia. Diba? Kasi kasama rin po namin si Mia. Si Aisa na lang mag-isa doon. Hindi man siya mag-isa kasi may Mayroon kasama naman sila siya. dyan. Hindi man sila sa kasi Aisa hindi mo siya bantayin. Actually si Aisa po, hindi siya bantayin. As in, magaling na si Aisa. Sobrang bait, masunurin. Pag sinabi naming, bawal kang kumain ng madami as per doctor's advice. Makikita mo yung pagpapursige ng tao. Kikita nyo naman yun, di ba? Everyday nagja-jogging. Everyday nagwo-walk siya ng kasama niya pag-jogging yung mga aso. So si Azu, si PB, si Bernarda, kasama niya yan na mag-walking. Si Aisa po kasi nakikinig sa advice and maganda yon. Kayo din, ha? Nakikinig kayo sa advice kasi tinan nyo si Ate Aisa nyo. Actually, nakaka-proud si Aisa mga kabayan. Sa totoo lang, yung gamot niya unti-unti binabawasan ng binabawasan kasi nakikita yung improvement na meron siya. Kasi masunurin si Aisa. Pag sinabing bawal yung ganito, hindi niya talaga gagawin. Diba? Ganun dapat masunurin. And ikaw, Gerald, mabilis lang naman ng 4 na taon, 5 taon. Kaya mo yun. At ang turo ko ha, pagdating sa Laguna, dapat nga dito sinasanay mo na lagi magpopo. Opo ha? Opo. Ayun, hindi yung oo. Hindi ha? Lalo na pagkausap mo si Mami PB ha? Mamimit mo si Mami PB. Si Ate Joanne, yung asawa ko, si Lenny, si Tita Lenny mo, mamimit mo, mababait na tao yan. At lalo na sila Nanay Nida, si Tito Herns, sila yung magiging nanay mo doon. Sila yung magiging parang tatay at nanay mo doon. Ang tawag mo sa kanila, Tatay Hernan, Nanay Nida. Yan. Yun ay mga ate ko. Si Ate Nida, tapos ang asawa niya si Kuya Hernan. Mamimit mo yan. Basta maging mabait ka lang doon. And sila din yung tutulong sa'yo doon Pag may problema ka doon sa bahay, may problema ka personal, huwag kang mahihiyang mag-open. Walang ibang tutulong sa'yo doon kundi kami. Sila na nandoon. Kasi ako pupunta, makakasama mo lang ako doon ngayong kasi gagahit kita. Then babalik na ulit ako dito sa Davao. Pero feel free na message mo ako katulad ng ginagawa ko kay Jeff. Saka huwag kang mag-alala, nakamonitor kayo doon ng CCTV. So kahit nandito kami sa Davao, nakikita namin kayo doon. Yung CCTV na yon, hindi yan ginawa para lang sa inyo. Kasi wala pa kayo doon sa bahay. Sa bahay talaga ng personal, naka-CCTV na kami for security, for safety reason. Pero napaka-safe doon sa lugar namin. So syempre, additional security lang din para sa inyo. Magdadagdag lang ako ng isa para sa may garahe. Pwede niyo akong kausapin doon. May problema kayo, hindi niyo ako makontak, salita ka dun sa CCTV. Kasi sabi ko kay Jeff, every 8 o'clock ng gabi, pag may gusto siyang sabihin sa akin na hindi niya ako matawagan, hindi niya ako mag-message sa phone, magsalita siya dun sa CCTV. So every 8 o'clock ng gabi, chinecheck ko yung CCTV kung may sasabihin siya. So wala naman. So ganun din ang ituturo ko sa'yo. Every 8 o'clock ng gabi, kasi 8 o'clock ako magme-message, mag-check. Pag may problema ka or may kailangan ka, salita ka lang dun. At saka every 8 o'clock na umaga or bago ka pumasok ng school. Pero aalamin ko yung schedule mo. Dito, papasok na po ako, kaya lang may ganito po kailangan ko para bukas. Automatic na yun. Pero mas maganda, i-chat mo ako. Pero halimbawa lang at hindi mo ako ma-message, doon kayo magsasalita. May explain ko yun sa'yo. Kasi maririnig ko yun i-review ko lagi yung CCTV. So yung everyday kasi na routine ko yun mag-check ng CCTV doon, kinakamusta ko si Jeff. Kasi hindi naman palaging nakakausap ko si Jeff Hindi ko naman siya palaging everyday na
tatawagan. Halimbawa, may problema lang ako nakita, o bakit ganito, Jeff? O, sa ako lang siya kukulo, kaya naman doon kami nag-uusap sa CCTV. Mas mabilis. Diba? Basta yung goal mo lang doon, focus ka sa pag-aaral mo. And, who knows? Pagdating ng araw, maging general ka. Diba? Sipagan mo lang. Saka, pag ikaw ay naging pulis na, ang payo ko sa'yo, maging tapat ka lang sa tungkulin mo. Ha? Saka, huwag lalaki ang ulo. Huwag magiging mayabang. Always keep your feet on the ground. Diba? Alam mo na ibig sabihin nun? Nakatingala sa langit, pero ang paa laging nasa lupa. Oo. Huwag mo kakalimutan ang mga tao na tumulong sa'yo. Hindi mo man sila masuklian ng pera, hindi naman yun yung inihiling nila eh. Kabutihan din, diba? Yung ang ginagawa natin to para sa domino effect din. Na pag dumating yung panahon na ikaw naman yung may kapasidad na makatulong, ikaw naman yung tumulong sa iba. Hindi man pera, maraming bagay ang pagtulong naman. Kasi dadating ang panahon talaga matutukso ka. Ay nako, maraming temptation. Darating yung panahon na kapag nakatikip ka na ng pera, sumasahod ka na, magiging mayabang ka na. Maraming ganyan. Marami na kami na-encounter na ganyan. Diba? Keep your feet on the ground. Palagi ka. And ano man yung religion mo doon, palagi ka magdasal. Kahit anong religion meron ka. Pero meron lang simbahan doon. Meron doon simbahan. Kung hindi kita pipiliting sumimba sa simbahan namin, kasi ako, Catholic ako eh. Pero, pwede kang magsimba doon sa ibang, meron doon. Kasi hindi ko alam yung religion mo eh, kung meron doon sa amin na simbahan na gano'n. Pero pwede ka naman magsimba doon sa sinisimbahan ni Jeffrey. Or pwede kang sumama sa pagsimba sa amin. Ano po yung religion ni Jeffrey? Parang Pentecostal, di ko alam eh kung anong. Pentecostal. Oo, wala naman yan sa okay lang yan kahit ano naman yung kan mo. Ito yung music. Bagong gupit oh. Oh, tingnan nga. Medyo mahaba pa nga yan eh. Sa mismong mas maigsi. Kaya lang okay lang yan kasi di pa naman start ng klase. Okay lang yan ganyan. Diba? Yun oh. Pag first, second year college, kaunti na lang, hindi na lang mahaba. Pag first year, zero talaga yan. Zero talaga. Oo. Second, Pag fourth year ka na, mga ganyan na gupit mo. Kaya lang yan, ganyan talaga. Mga kabayan, so pauwi na kami. At poging-pogi na si Gerald. So ginabi na po kami mga kabayan dahil nagpa-car wash pa kami ni Gerald. Ang haba ng pila dun sa car wash. Kaya medyo ginabi na kami. At ngayon naman ay bibili pa kami ng gulay kasi si madam ay nag-message magluluto daw siya ng lomi. So bibili tayo, hahanap tayo dito kung may madadaanan tayo. At siguro bili na lang tayo ng fried chicken yun na lang, bibili na lang kami ng lutong ulam ni Gerald, kahit fried chicken.
Para hindi na magluto doon si Madam. Ayan, kasi gusto rin ni Gerald ng fried chicken. Sa sa Laguna pagdating may gagala kita doon. Yung mga hindi mo pa napupuntahan atong bakasyon, pupuntahan natin. Nakakain ka na ba sa McDo? Wala pa. Oo, parehas kayo ni Jeff. Nung dati, nung hindi pa nakakain sa Jeff, kinakain ko lahat. Pinakain ko lahat. Pinakain ko sa Jollibee, sa McDo. Sa mga inasal, nakakain ka na. Wala pa. Chowking. O nakakanji kami hindi daddy. Nung nakaraan. Nakaraan. Sa Jollibee, nakakain na tayo eh. KFC. Wala pa. Wala pa. Samgyup. Wala pa. Isa samgyup muna kita. Doon, nandoon lahat. Ayan, para ma-experience naman ni Gerald po yung mga ganun. Pero, yun naman mga yan, may experience mo yan kasi ang tagal-tagal natin doon sa Laguna. Ikaw, lalo ka na. Mag-i-stay ka doon, maninirahan ka doon ng ilang taon. So, makakabisado mo yan. Baka nga ikaw na lang pupunta sa Jollibee mag-isa. Diba? Pagka tumagal-tagal ka. So mga kabayan, uwi lang muna kami and then magluluto lang si Madam ng lomi. Gusto niya ng lomi. Ay, tingnan mo ako may carrots dyan. Kasi bili ko ng carrots. Alam mo yung carrots? Walang carrots. Wala. Yun lang. O Wala may rin fried dyan. chicken doon. Hindi. Doon tayo bibili. Yung lalaki. Doon sa may kabila. Ayan, so bibili kami ng fried chicken and carrots and repolyo. Sana may mabili tayong mabili tayong Carrots. carrots. So hihinto lang ako sandali doon sa may tapos dito ko na rin sasakyan na lang. Ako na lang bibili. Ayan, so mga kababayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Bye bye. Kita ka. Bye bye.